And today, thousands of Iglesia Ni Cristo members came together for the INC National Rally for Peace. It was an impressive show of unity with people standing strong in support of the church administration. Their message was clear. They want government officials to put the country's well-being first ahead of personal interests. Now, the rally's impact went beyond the Philippines, stirring reactions from across the globe. Take a look. I think national unity is very important in the Philippines nowadays because kasi yung bansa natin ay nagde-develop, tapos kailangan natin ituon ang lahat ng ating atensyon sa progress, ganon. Tapos kung patuloy tayong nagkakagulo around these factions, mas lalo tayong babaon sa kahirapan. I think political tension inside the Philippines and factions in the Philippines will just make a bad impression towards foreign investment and will not lead them to try to invest in the Philippines because they think that the country is in a precarious situation wherein there's no security or certainty. How important is the national unity at this time? When we are united, then we can surmount any challenges and accomplish any goal. The development of our society and country depends on this spirit. In fact, civilization came into existence because of the unity among people. In order to lead a peaceful and fulfilling life, it is very important for people to stay united. Totally against what's happening in the Philippines right now because of this always cracking down oppositions, especially in the coming 2025 elections and the 28 elections. So there were a lot of things happening in the government right now which lead to political harassment and political unrest that will makes the Philippines the image bad to the internationally. When the population is united, there is stronger collective will to uphold democratic and values of the rule of law. This unity, on the other hand, can lead to a weakened democratic system where different functions undermine each other and erode trust in institutions. Ka ba sa Pilipinas? Bakit importante sa'yo? O ano nangyayari doon kahit nandito ka? Ay, kasi lahat ng mga pamilya ko karamihan nandun pa sa Pilipinas eh. Kasi siyempre, ang kinabukasan din ng mamayang mga Pilipino, pamangkin ko, o either or magiging generation pa ng kamag-anak ko, dapat pipili talaga tayo ng magandang leaders sa bansang Pilipinas. Para sa akin, napakahalaga yung kaisahan na dapat ay magkaisa kahit saan man tayo, lalo na kahit ako ay nandito ako sa Australia, ay natili pa rin sa akin ang dugong Pilipino. Kumbaga sa ating bayan, sa Pilipinas ay kailangan talaga nating magkaisa lalo na yung mga namumuno sa ating gobyerno kasi kung walang pagkakaisa ay magkawatak-watak ang bansa. Ang ekonomiya natin may sisira. Tayo ay nagsisimula na sana na umunlad pero kung sisirain ang pagkakaisa sa ating bansa ay masasayang yung mga pinaghirapan natin. Kahit ako ay malayo, nakatingin pa rin ako sa bansang Pilipinas sapagkat maraming mga Pilipino ang naghihirap at kailangang matulungan ng mga namumuno sa atin at mapangunahan yung mga kahirapan ang ating ekonomiya ay mapaunlad dapat at kailangang magkaisa ang mga namumuno lalo na sa ating presidente at ating pangalawang presidente si BBM at sa BP Sara ay kailangang magkasundo ngayon sa panahong ito. At ang aking masasabi, tularan natin yung mga taong nakipagkaisa na ang layunin ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Kaya kailangan talaga maayos na to, mabuti na lang gumawa ang aksyon ng mga Iglesia ni Cristo. Salamat na lang at sana nga maging mapayapa yung nila, pagrarally nila. Walang anumang mangyayari, ang lahat ay ayos para sa kapayapaan talaga yung natin, ang layunin natin. Bilang isang Pilipino, kahit paano doon ako lumaki, kailan lang naman ako rito. Siyempre gusto ko bumalik din sa sarili kong bayan.
Bagaman sa kasalukuyan kami ay naninirahan na dito sa ibang bansa, subalit hindi mawawala o hindi maalis sa aming puso't isipan ang pagiging Pilipino namin. Kaya ako ay kaisa ng ibang mga Pilipino sa ating bansa na magkaroon ng pagkakaisa. Lunasan ang mga suliranin at problema sa bansang Pilipinas. Ang sigalot sa pagitan ng mga politiko ay maayos na para sa lalong ikaayos at ikauunlad ng ating bansa. Ang impeachment po ay hindi nararapat sa kasalukuyang panahon dahil marami po tayong dapat unahin na makatutulong sa ating bansa at sa ating mga kababayan na naghihikahos. Ang pagkakaisa ng mga nasa gobyerno ay mahalaga para magtulong-tulong sila sa ikabubuti ng ating bansa. Ang pagkakawatak-watak ng mga nasa gobyerno ay walang maidudulot na mabuti yan, lalo na sa mga kababayan natin, kundi puro sigalot lamang. Sa mga karatig bansa naman na patuloy na sumusubaybay sa Pilipinas ay talagang hindi ho makatutulong sa kanila yan. Hindi po ikabubuti ng imahe ng ating bansa kung tayo ay hindi nagkakaisa at hindi nagkakasundo-sundo, lalo na po sa gobyerno ng mga nanunungkulan. Paano po tayong makahihikayat ng mga dayuhan na mumumuhunan sa ating bansa? During this time is very important when all of the countries around the world have wars and chaos in their respective countries, all because there isn't any unity. There isn't any unity among politicians. There isn't unity among citizens. That's why this rally for unity would at least reset us to look forward for a better country to live in. It affects those who are abroad, Filipinos abroad. So what they really want to happen is for them to also be united abroad as Filipinos. It should start at home. It has a greater impact on the lives of ordinary citizens because we look up to them, basically our leaders who lead the countries. Just imagine if you do not have a stable government and all you hear almost every day is politics and chaos, disunity even amongst our leaders. The government should focus more on the conditions, situations that many of our countrymen face every day, challenges. Para sa akin, napakahalaga ng kapayapaan ng Pilipinas sa ganitong pagkakataon, lalong-lalo na hindi naman lingid sa atin na ang mundo pahirap ng pahirap. Napakaraming nawawalan ng trabaho. Tapos, ang mga Pilipino nag-aaway-aaway pa dahil sa politika, dahil sa kawalan ng suporta ng gobyerno. Siguro, mas mainam na lang na bawat gawin ng Pilipino at ng gobyerno ay magkaisa para sa ikaw-unlad ng bawat isa sa kanila at ng kung anumang suliranin ang dinadala ng Pilipinas ay matugunan ng gobyerno. Hindi lamang ito na kikita sa Pilipinas lang, kundi sa buong mundo dahil nga sa gawa ng social media, madaling nakakarating sa mga tao na papanood ng buong mundo kung ano nangyayari sa ating bansa. Ay nakikita nila kung gaano ito kagulo. Kung ako ang investor, hindi ako pupunta sa bansa na napakagulo kung saan malulugi lang ang aking negosyo. Investment could lead to jobs sana para sa mga Pilipino. Tungkulin po ng gobyerno ang higit na pagkakaisa. Alinmang posisyon sa kanilang pagkakahalal, tungkulin po ng gobyerno na pangalagaan ang interes ng bawat isang Pilipino upang sa ganon, ang bawat isang miyembro ng bansang ito ay
magkaroon ng iisang damdamin at iisang pagsunod alinman sa mga alituntunin na ipinapatupad ng pamahalaan. And before we go, I want to leave you with a song that perfectly captures the spirit of today's National Rally for Peace. Here's Dapat Ay Magkaisa, a powerful reminder that unity, not division, brings true strength to a nation. Take a look. At dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Kaumbayan ay unahin at dapat magkaisa, itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha pa, kailangang harapin ang marami nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya at maraming trabahante di sapat ang kinikita. Pamilyang hindi sapat ang pagkain sa mesa, kapag sila'y nagkasakit wala rin pampaospital. Kabuhayang hinampas ang matinding kalamidad at tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan, kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin at kailangang malunasan ng mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Sa ating ang panahon, pagkakaisa ang solusyon. Magtulungan tayo, ito ang kailangan ngayon. Dapat nagkakaisa para payapa ang bansa, pagkakaisa tayo. Kaumbayan ay unahin at dapat magkaisa, itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.